Naku po, eto na naman. Si Secretary ng DILG Ben-Hur Abalos nagpatawag ng isang press con na magbibigay daw o magpapatong sa ulo ng 10 milyon. Ituro lamang si Pastor Kibuloy. Grabe, anligurgur sa Davao at lalo dito kay Pastor Kibuloy. Samantalang nung mga nakakaraan, nagkaroon ng pangmamalabis sa kapangyarihan noong pinuntahan o nag-serve sila ng warrant at hindi pala yon search warrant. So doon pa lang nagkaroon ng aberya. Tapos eto na naman, ayaw nilang tantanan ang KOJC at syempre si Pastor Kibuloy dahil magsosona kaya dapat lahat ay well done para maganda ang presentasyon. Panoorin na natin yan. Let's go. 10 milyong pisong pabuya ang ibibigay sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy na nakaharap sa iba't ibang kaso. Tig-1 milyong piso naman ang patong sa ulo ng 5 pa niyang kapwa akusado. Kasabay niya ang paglalabas ng wanted poster sa 6 kaugnay ng kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Nakatutok si June Veneracion. Dahil sa kanyang patuloy na pagtatago, naglabas na ang PNP ng wanted poster ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang reward, 10 milyong piso para sa mga kapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Si Kibuloy ay may warrant of arrest kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Ang pabuya ay inanunsyo ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Naglabas din ng wanted poster para sa 5 niyang kapwa akusado. Meron silang tig-1 milyong pisong patong sa ulo. Ang milyong pisong pabuya. So bakit nga ba yung nangyari sa KOJC nung pinasok nila ay nagkaroon pa ng aberya, may mga nasaktan at may mga naapektuhan. Tapos hindi naman pala search warrant ang dala nila. So bakit nila pinasok at may mga nasaktan pa? May mga naapektuhang bata at madami pa at nalaman niyan ng mga kababayan nating Pilipino. Tapos eto, warrant, ang kinalabasan warrant. So ngayon naglabas na sila ng 10 milyon na hindi mo malaman kung kanino galing. At ang balita ko ay may nagtutulong-tulong na mga kaibigan daw para mabuo. Balita ko sa ibang bansa, mga taga ibang bansa pa ang nagbigay, talagang willing sila na makuha ang ulo ni Pastor Kibuloy. Sobra yata ang galit ng mga ito kay Pastor Kibuloy. Tapos eto pa, marami pang kasama daw. Tuloy nga natin. Ay galing daw sa mga kaibigan nila Abalos na hindi na niya pinangalanan. Meron po kami, mga kaibigan, na they're so frustrated about what's happening right now. At gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward. Gustong makatulong o baka gustong sumikat na mala superhero dahil nahuli nila yung wala namang kasalanan. Ito imagine yung mga tao sa KOJC at yung mga tinutulungan ni Pastor Kibuloy, walang nagrereklamo. Alam nyo ang sinasabi? Matulungin, mapagmahal si Pastor Kibuloy. At ultimo nga, kahit wala na sa compound niya, dahil nga sa tulong ng SMNI, ay maraming kaalaman ang nakukuha ng mga tao at naibibigay ang magandang impormasyon, detalye at balita sa Pilipinas. So kasi ganito yan kapag ang isang mainstream o isang broadcast network katulad ng SMNI, naninindigan sila sa tama. So kapag may mali, mali. So yung nakikita nila siguro dito sa pamamalakad ng gobyerno o sa administrasyon ay sinisita nila at meron silang nilalabas na kaalaman na dapat malaman ng mga tao. Yun ay napakabihira nating makamtan. Kasi alam nyo naman, simula dati pa man, ang pinapamudmod at pinapakain sa ating kaalaman ng mga mainstream media simula noon ay puro manipulasyon. Hindi mo malaman kung ano ang totoo. Hindi mo malaman kung puro pampopolitika at kung sino ang nasa likod ng mga balita na yun. Kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahil sa paninindigan nila na yan, na kung ano ang tama, kailangan
malaman ng mga tao dahil ba nasagi kayo? Kaya kayo galit na galit kay Pastor Kibuloy at syempre sa mga Duterte. Kita nyo nga kung gurgurin nyo nung nakaraan lang isang araw. Ang ginugurgur naman yung mga Duterte. Lumabas naman to si Trillanes na isang attack dog daw. Uma-attack na naman. So talagang ginugurgur nyo kung di Duterte, yung mga nakapaligid sa Duterte, para nga naman kapag sumapit yung eleksyon, bad image na sila. Tapos ito pa nga, sasapit yung SONA ng Pangulo, para maganda ang maipresent nyo. Ganun po ba yun? Tuloy. Natatandaang noong Hunyo, nauwi sa tensyon ang sabayang pagsisilbi ng arrest warrants kay Kibuloy at kanyang mga kasamahan sa iba't ibang lugar na pag-aari ni Kibuloy. Sa headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, binomba pa ng tubig ng kanyang mga taga-suporta mga pulis na magsisilbi ng warrant. Sa intelligence information daw nila Abalos, nasa loob pa rin ang bansa si Kibuloy. Nauto lang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malapit na kalyado ni Kibuloy at administrator ng mga ari-arian ng KOJC na alam niya kung nasan si Kibuloy. Hindi niya raw sasabihin. Pinag-aaralan pa ng PNP kung pasok sa obstruction of justice ang sinabi ng dating Pangulo. Malamang hindi. Kasi bakit? Nagbibiro lang naman si FPRRD. Tsaka may sariling utak si Pastor Kibuloy. Alam niya yung dapat niyang gawin. Siyempre, yung mga nakapaligid sa kanya, wala ding alam. Yung mga tao sa KOJC, wala ding alam. Kaya lang kasi mali yung kung paano mag-serve ng search man yan o warrant. Talagang grabe no mga kababayan. Dahil nung nakakarapan nila dinudurog si Pastor Kibuloy. Nakita nyo nga sa Senate no, kung sino yung naghahari-harian doon, si Hontiveros. Nakakala mo talaga napatotohanan at legit yung mga witness o yung mga nagsasalita doon na patungkol kay Pastor Kibuloy. Samantalang kung titignan nyo yung bawat interview at mga lumalabas na video doon sa tao doon sa KOJC, ito nga lang nag-trending no na tension doon nung pinasok nila. Kitang-kita mo kung gaano nila kamahal ang pangangalaga ni Pastor Kibuloy. So ibig sabihin, ganun kataas yung pagpapahalaga nila kay Pastor Kibuloy. We're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi na para mag-file po ang PNP kung talagang saan nagwawakan po dito sa PD 1829. May hamon naman si Abalos kay Kibuloy. May warrant, wala kang kasalanan. Sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Ito tata, may nasabihin ako sa inyo. Di ko alam, parang naglalaro lang sa isip ko. Itong 10 na yan baka naman galing sa Amerika yan. Kasi may balita, may patong din si Pastor Kibuloy doon. Pero alam naman natin, Amerika, puro lang daldal yan. Adapt yata nila yung style ng Amerika. So, yun nga daw, sinabi kung sino-sino yung mga nagbigay. Pero dito nga, yung mga kasong sinasabi na ginawa doon ni Pastor Kibuloy, ay hindi yan napatunayan. At alam yan ng mga tao. Lalo yung mga witness na tunay, yung mga nasa KOJC, yan talaga ang mga buhay na saksi. Kita nyo naman kahit mga hindi tiga dito ay pinag-aaral, pinapakain, binibigyan tahanan. So, sa kayo makakakita ng ganung tao, no? Baka naman sa sobrang galit nyo dahil nga nasagi kayo, syempre may mga maling nagagawa o may maling nagawa dito sa administrasyon na kinokorek nila. At may mga balita na dapat ilahad sa mga tao at hindi dapat na pagtakpan. So, dahil ba dito, kaya kayo galit na galit kay Pastor Kibuloy? Ganun yan, ganun yan parang nabuview ng mga viewers. Kasi napapansin ng mga tao yan na sobrang yung dinidikdik ang mga Duterte at mga nakapaligid sa kanya, lalo tong si Pastor Kibuloy. Tapos nung nakaraan nga si Senator Bongo. So sino pa kaya mga susunod-sunurin yung gugurgurin para lang yung appeal ng mga Duterte at yung taas ng tingin ng mga tao sa mga Duterte dahil nga sa kagustuhan nila na
na sila ang maupo dahil nga nandun ang kapayapaan, kaunlaran at kaligtasan, gusto nyo bang sirain ito sa mata ng mga tao? So para sa akin, hindi yan mababago kasi alam ng mga tao kung ano ang nangyayari. So tuloy. Patuloy na kinukunan ng pahayag ang kampo ni Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nirerespeto raw ng Kingdom of Jesus Christ ang pag-aalok ng pabuya sa makapagtuturo sa kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy at iba pa nilang leader. Pero pinunan pa raw nila ang hakbang na inuna pa raw ng gobyerno kaysa aksyonan ang inihain na motion for reconsideration ng pastor sa Justice Department. Ginagamit umano ng administrasyon ang hindi makatarungang akusasyon kay Kibuloy para iligis ang publiko sa mas malaki pang issue na kinakaharap ng bansa. So yun nga, meron naman talagang mga nangyayari na dapat malaman ng mga tao at maging updated yung mga tao, magkaroon ng kaalaman yung mga tao, yung mga Pilipino sa gobyerno at sa mga pasikot-sikot nito. Kasi nga, yung mga ganyang bagay dapat naman talagang i-share sa kanila. So kung, nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung may masasagi, hindi yung kasalanan na malaman ng mga tao at hindi yung kasalanan ng mga gustong maglahad ng katotohanan. At syempre, hindi nyo rin sila kasi inaasikaso sa mga rights nila. At yung mga samut-saring mga imbento, mga akusasyon, aligasyon kay Pastor Kibuloy, 100% wala yung katotohanan. Sobrang bait nung tao. Sobrang bait, ang daming nagmamahal. Ganoon mo ba masasabi na isa tong wanted? Sobrang daming natulungan na tao. So kayong tatanungin mga kababayan, uubra pa ba tong mga ganitong style na masira lang ang mga nakapaligid kay FPRRD, sa mga Duterte, at dito nga kay Pastor Kibuloy, at sa mga nakapaligid na public servant na gustong mag-serve ng kaayusan at maging good leaders para sa bansa. Kalaya kayong mag-comment dito sa comment section below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, like, share, subscribe. Kabataan TV, KBTN, think and analyze. Let's go!